Gusto na raw na mag-settle nitong si Paul pero ang kanyang 3 taon ng jowa na si Lenlen ay alanganin na magsama sila sa isang bubong. Okay? Pakiramdam kasi nitong si Lenlen hindi pa raw siya ready sa mas mabigat na mga responsibilidad at sakaling susunod naman ito sa gusto ng kanyang jowa posibleng mauwi raw yan sa matindi at malaking pagkakamali. Okay, dahil dyan ang magjowang sina Lenlen at si Paul ay madalas na nauuwi nga sa matinding pagtatalo at bangayan ang kanilang mga usapan. Kaya halika na, kausapin na natin parehong 28 years old, si Paul ng Quezon City ang unahin natin. Paul, magandang tanghali sa iyo, Paul. Hello, Kuya Poy. Oo, magandang tanghali, Paul. Magandang tanghali po. Oo, okay, Paul. 3 years na nga kayo na magjowa nitong si Lenlen. Papaanong pagsisettle ba yung gusto mo? Yung pagpapakasal na ba o pagli-live-in lang? Bakit ka ba nagmamadali? Yan ang mga tanong na dapat mong sagutin. Go, Paul. Yun, Kuya Poy. Nakikita ko kasi sa kanya yung, ayun nga, siya na yung makakasama ko. Parang gusto ko lang din bumukod para mas matry namin yung mas tumindi yung bond namin kaya yung relationship. Mm-hmm. Kasi mas iba pa din yung magkasama kayo araw-araw kaysa yung magkikita-kita pa din. Malayo din po kami kasi. Sa ngayon ba, Paul, ano ang setup ninyo? Sino ang kasama mo? Saan ka umuuwi? Mag-isa ka lang ba? O kasama mo pa yung pamilya mo? Kasama ko din naman po yung pamilya. Yung ngayon ang pinag-uusapan natin. Ayan, tapos ito namang si Lenlen. Ano naman siya? Kumusta naman siya? Kasama rin ba ang pamilya sa ngayon? Opo, sa pamilya din niya po siya umuwi. Yeah. Kayo ba? Hindi pa rin family din. Ayun. Kayong dalawa ba ay pareho namang merong hanap buhay, pinagkakakitaan? Opo, meron naman po pareho. Wala naman kayong mga responsibilidad sa kanya-kanya nyong mga pamilya? May mga kapatid na mas bata, pinag-aaral? Sa akin po, wala naman na po. Nakatapos na din naman po lahat. Sa din naman po, wala na rin siyang pinapaaral. Wala na mga inaalalayan. Wag naman sana, baka merong may sakit na hindi naman pwedeng basta iwan lang, ano? Yan. Pero feeling ko nga parang may sakit ka eh. Okay ka lang ba? Inuubo ka yata. Kinakabahan lang, Paul. Malamig na kasi ngayon, Kuya Poy. Medyo malamig. Okay. Sige, parang ako lang rin nangangati-ngati yung lalamunan minsan. Okay. Ganito. Etong si Lenlen ay ayaw pa nga na kayo ay magli-live-in lang ang ino-offer mo sa kanya. Tama? Magli-live-in nang hiwalay sa bahay ninyo, hindi sa bahay ninyo ito at hindi rin naman sa bahay nila. Tama ba? Kasi meron yung nagyayaya pero iuwi lang sa bahay. Hindi po. Bukod po talaga. Bukod. O sige. Sa tingin mo ba, ikaw ay meron ng sapat na budget para humiwalay at makipag-live-in? Opo, Kuya Poy. Kaya ko din siya talaga niyayaya kasi nga, feeling ko, kaya ko naman. Saka, ayun nga, siyempre, mahal na mahal ko. Yan. Kaso, yun nga lang. Parang madaming pumipigil sa kanya. Oo. Sa ngayon ba, nasan si Lenlen? Nasa trabaho ba siya ngayon? Opo. Kasi sinusubukan naming tawagan. Ringing lang. Alam niya ba tatawag kami? Para makuha rin natin talaga, no? Kung ano yung ano niya. Kung alam niya naman. Alam niya. Di rin po sumasagot sa akin simula kanina po. Parang nagalit nga siya. Parang nagtatampo po. Sige, magandang pag-usapan natin yan. Bakit nagtatampo itong si Lenlen na yun nga, kumbaga ay parang hinila mo siya dito para magkausap, magkalinawan kayong dalawa. Lenlen, sana nakikinig ka, no? Para kung merong mali na masasabi itong si Paul, mapagsasabihan natin. Hindi naman porke kung sino ang lumapit sa programa natin ay siya ang kakampihan namin. Hindi po ganoon yun, ha? Okay. Paul, ano ang dahilan? Bakit sa tingin mo nagkakaganyan na naman si Lenlen? Len, mas maganda sagutin mo na yung tawag namin, okay? Ayan. Paul, ano sa tingin mo? Sabi niya kasi hindi pa raw siya ready sa mas mabigat na responsibilidad, which is true. Valid yun. Tapos mauuwi lang raw yan sa matindi at malaking pagkakamali.
Ano ba yung sinasabi niyang matindi at malaking pagkakamali? Doon ako medyo nalabuan. Feeling ko po sa side ng family niya, kuya po eh. Pero kasi yung mas iniisip niya ngayon, ayun niya, yung nagastos. Parang hindi pa kasi siya sanay may walay sa family niya. Eh sabi ko naman po, supportahan ko naman siya. Ayaw niya lang talaga muna pag-usapan o i-bring up. Pag nabi-bring up ko yung ganun topic, ayun, parang nawawala siya sa mood. Kasi nga, parang nagmamadali nga daw ako. Pero sa side ko naman, parang gusto ko lang naman. Pero hindi ko naman siya pinipilit. Parang binibring up ko lang lagi. Sure na kasi ako sa kanya. Hindi mo pinipilit, kaya, pero gaano kadalas sa isang linggo mo sinasabi? Parang ano lang kayo, siguro 2 times, parang 2 times a week lang naman. Kasi alam ko nga nawawala siya sa mood pag ayun yung topic. Oh, so 2 times a week, tapos in a week's time, sa isang buong linggo, gaano kayo kadalas mag-usap? 3 times? Ha? At dun sa 3 times, 2 beses mo pa ikinukulit. Halika na, mag-live-in na tayo. Halika na. Eh di makulit na. Daily pa din kami nag-uusap, kuya. Kasi isa siyempre biglang pag malapit din yung topic, sinisingit ko. Tapos ayun nga. Oh. Minsan kasi insensitive din ako, kaya ayun naman pala. Aminado naman pala itong si Paul na insensitive at init na init. Pero kailan mo ba inumpisahan na yayain na siya na makipag-live-in na sa'yo? Ngayong taon lang naman, kuya po. Kasi nga... Anong buwan, particularly? February. Oh, February. Since February hanggang October, patapos na ang 2024, 2 buwan na lang, kinukulit mo pa rin. Siguro naman at hindi mula nung February, hindi pa rin nag-iiba ang isinasagot sa ni Lenlen, tama? Opo. 'Di ba? Bakit hindi mo subukan na iba na lang muna yung pag-usapan ninyo at wag mo nang ipilit, isingit sa mga conversation ninyo na makipag-live-in? Hindi pa talaga. Oo, hindi pa talaga. Nagigets mo ba yun? Apo. Ngayon po, naghihingi din ako ng tulong or advice. Ngayon, dito din, kuya po. Kasi nga, hindi ko kasi malaman kung ano dun sa nahihirapan siya. Baka may iba pa kasi. Pero, naiintindihan ko naman siya. Oo. Sabi mo nga, hindi pa siya sanay, no? Opo. Parang ayun nga, nagiging sensitive ako, kuya po. Kasi iniisip ko lang yung sarili ko kasi nga alam ko, ready na ako pero siya hindi. Pero ayun nga, parang nagiging sensitive. Alam mo, isa sa magandang parte ng isang pagkakaroon ng conversation na ganito ay yung lalo na mas madaling makausap yung tao na alam niya naman yung mga pagkukulang niya. At ikaw, Paul, alam mo yung pagkukulang mo. Actually, hindi nga pagkukulang, yan yung sobra nga sa'yo. Sabi mo nga, nagiging insensitive ka. Nagiging makulit ka na wala sa lugar doon sa jowa mo. Sa lahat ng mga pinag-usapan ninyo at mga topic ninyo, diyan lang siya naiirita, pero sa iba hindi, no? Hindi ba? Dito lang talaga. Kaya, ayun, makainis. Yes, so which only means, talagang hindi pa ready na makipag-live-in or baka hindi rin open ang pamilya nila sa pakikipag-live-in. Kung sakali magsasama kayo, magpakasal na muna kayo. Ikaw ba ay baka may paniniwala rin siyang ganoon? Kailangan mong irespeto yon. Ano bang sabi ni Lenlen? Yun nga po hindi pag yun yung nagiging topic natin. Hindi siya masyado nagpo-comment. Yung pinaka-busy na lang talaga. Hindi pa siya ready. Oo. Pero mahal niya naman daw kasi hindi pa nga siya ready. Yes, pero hindi, yun nga 'di ba? Hindi pa siya ready na makipag-live-in. Ibig sabihin, lalong hindi pa ready na magpakasal pero mahal ka niya. Hindi ba sasapat yun para sa ngayon? Sa ngayon naman, kaya po okay naman. Okay naman, pinaintindihan mo. Gusto ko lang talaga advice kung ano yun dapat mong gawin. Sige. Ayan ha, kasi nga, basahin natin ang ilan sa mga komento ng mga kapatid natin. Sabi ni Marites Intia, ang advice ko sa iyo, respect each other's decision. Kung stable na ang lahat, okay, sa aspetong pinansyal, physical, emotional, and spiritual, pwede namang mag-push through kung anuman ang inyong magiging desisyon. Oo, yan ang sabi ni Marites Intia.
Ah, yan, sabi naman ni Mark Dave, Kuya Poy, may kilala ako, ganyan. Kaso binahay ng sapilitan. Iba naman yung binahay ng sapilitan. O, wag lang makakasuhan ng kidnapping yan, ha? Iba yun, ha? Kapag basta na lang hinila sa bahay, ha? Ayan, okay. Huwag ka naman darating sa puntong gano'n. Baka naman, Paul. Ay, hindi. Ha? Hindi po kayo po. Oo, baka pilitin mo naman. Halika na rito. O, tinali mo na ron. Wag gano'n, ha? Pangit yun. O, ito, sabi ni Rodney Ababaw, Kuya Poy, ang advice ko para kay Paul, respect her decision. Itong si Lenlen. Sa ngayon, sa ngayon ay kailangan mo maintindihan yung attachment niya sa family niya ay hindi ganun pang kadali talaga para sa kanya na bumukod. Pero kung ayaw niyang bumukod at wala pa siyang balak, edi pag-isipan mo lang rin. Ayan, okay. Ayan, Yon, Bea Dalisay, sabi niya, Paul, kung seryoso ka kay Lenlen, respetuhin mo ang desisyon niya. Magagawa mo bang respetuhin ang desisyon nitong si Lenlen? Opo naman, Kuya Poy. Ano Yeah. lang talaga parang, ayun nga, napaparanoid ako, naiisip ko kung bakit ayaw niya pa ganun. Pero, ayun nga, ngayon, naisip ko na, ayun, parang sobrang nagmamadali na ako. Hindi ko iniisip yung side niya. Alam mo, may kasabihan sa Ingles, na haste makes waste. Yung pagmamadali, ano lang yan, sobrang pagmamadali natin, nasasayang lang yung mga panahon. Hindi mo na cover ang lahat. Hindi mo na enjoy yung relationship kapag kami nadali mo lang rin yan. Okay? Paul, ikaw ba, ano ba yung sinasabi mo kanina na paparanoid ka? Para mailabas mo lang, para maisiwalat mo. Baka hindi mo nasasabi kay Lenlen yan. Ano-ano ang mga naiisip mo sa tuwing tinatanggihan o naiinis si Lenlen sa hirit mo na magsama na kayo? Ayun, baka iniisip ko kasi Kuya Poy, baka mamaya, ayun, baka hindi niya ako gusto talaga. Yun, parang naging asawa gano'n. Kasi ayaw niya makipag-live din sa akin. Naisip ko lang baka talaga ako doon. Ayan. Pero na-enjoy nyo naman yung relationship nyo ngayon, di ba? O eto na nga yung maipapayo ko sa'yo. Kaya nga tinatanong ko, kaya mo bang respetuhin yung desisyon ni Lenlen dahil yun talaga ang dapat mong gawin? At syempre, ikaw naman ay tigilan mo na ang pangungulit. Napakarami pa mga pag-uusapan kesa sa pagli-live-in. Napakarami mga magandang planuhin sa isang relationship kesa yung pakikipag-live-in. Okay? Kasi magiging toxic statement yan, magiging toxic conversation yan kapag lagi mong pinapasok at maapektuhan na yan yung lahat ng magaganda nyong memories na babalik-balikan. Kumbaga, siya mabait naman si Paul, maasikaso si Paul, kaso ang kulit, pinipilit na ako mag-live-in. 'Di ba? Ayaw. O kaya naman, ang sweet-sweet, ang bango-bango, ang gwapo-gwapo ng boyfriend ko, kaso pinipilit ako mag-live-in, ayoko. 'Di ba? Yun eh. Kumbaga sisirain niya yung mga nai-invest mo na maganda. Kaya yung ibang conversation na lang ang mas maigi. Bakit hindi kayo magplano na, total, meron akong budget. Kasi Paul, 'di ba yan yung meron ka? Sabi mo, may budget na ako, Kuya Poy, may ganito. Ba't hindi kayo mag-invest? Ba't ikaw mismo, hindi ka mag-invest sa isang maliit na business kung sa tingin mo, sobra-sobra yung pera mo? Ha? 'Di ba? Ikaw lang. Kahit hindi kayong dalawa. Para may extra income ka pa. Para lalong lalaki pa yung naiipon mo. Di ba? Yun. Para may iba ka ring naiisip. Okay, ibibigay namin sa'yo ang pagkakataong ito para magbigay ng mahalagang mensahe kay Lenlen sa kung ano ba ang gusto mo sanang mangyari na maganda para sa inyong relationship. Kaya ito na ang pagkakataon mo. Paul, go ahead. Thank you kayo. Ayun, Len, sorry kung sobrang kulit ko sa'yo, tsaka like kung binibring up yung about sa pag-live-in. Pero, ayun, kung ano man yung magiging decision mo, okay naman sa akin yan. Hihintayin na lang talaga. Hihintayin ko na lang kung kailan ka magiging ready. So, sa ngayon, ayun, enjoy lang natin yung isa't isa. Tapos, ayun, tama si Kuya Paul. Pwede tayong ako o ikaw o gusto natin mag-small business.
or mag-invest. Ngayon lang, Kuya Paul. I-invest mo yung oras mo, yung panahon mo, yung energy mo sa iba pang mas produktibong bagay kaysa sa pangungulit na live-in. At isa pang paalaala ha, Paul, at sa mga gusto makipag-live-in, init na init, ang pagli-live-in ay hindi ho testing. Wala hong ganyan. Testing muna, live-in muna. Tignan natin kung pwedeng magtuloy sa wedding. Wag niyo hong gawing testing grounds ang pakikipag-live-in, okay? Iangat natin ang ating standard sa paghanap ng true love, okay? Ayan, kaya naman, Paul, sige, basahin ko pa ang ilan sa ang dami mga nagpapayo sa'yo. Sabi ni Ryan Detesio, pag-usapan ninyo ang problema, bakit hindi pa pwede, baka meron siya mga paniniwala, ganyan. Pangalawa, hindi pa niya nakikita na kaya mo or may gusto pa rin naman siyang gawin na posible na magiging hadlang kung magli-live-in na kayo. Pangatlo, huwag nating ipilit. Yung pag-uusap na ganyan, nakikita mo na hindi na rin siya komportable. Okay? Sabi naman ni Gail Enriquez, huwag kang mapilit at nagmamadali. Baka kasi si Lenlen may gusto pang gawin sa buhay niya o na tumutulong pa sa pamilya. Huwag maging makasarili. Okay? Busog na busog ka ha sa payo mula sa mga kapatid natin. Salamat po. Oo. At eto pa, mayroong pandadagdag mula sa Quezon City. Kausapin natin ano ba masasabi ni Jomar. Jomar, magandang tanghali sa'yo. Hello, Kuya Popoy. Magandang tanghali po. Magandang tanghali. Jomar, anong maipapayo mo kay Paul at kay Lenlen? Ayun, para kay Paul muna, intayin niya yung panahon kung kailan magiging okay kay Lenlen mag-settle. Kasi marami pong factors, katulad ng mga sinasabi ng ating mga kapatid sa comment section. Yun nga, baka merong spiritual, baka yung religion nila, pinoprohibit siya na mag-live-in kung hindi kasal. Pangalawa, yung financial, syempre sa political economy natin, mahirap mag-settle at mahirap mag-live-in, lalo na kung hindi naman stable yung income mo. Pangatlo, siguro yung sa family niya at saka yung sa sarili, hindi pa siya ready, like emotionally, mentally. So, dapat i-consider niya yung mga yon at respetuhin natin si Lenlen kasi as time pass by, kung ready na siya na mismo yung mag-bring up doon kay Paul. Siya na mismo ang magyaya. Kailan ba tayo papakasal? Di ba niyayaya mo ko noon? Yun nga po eh. Parang sarap nun ha. Wala nang kahirap-hirap. Tapos sasabihin na lang ni Paul, ito, hinihintay lang naman kita eh. Ready na ako eh. Yay! Maraming salamat, Jomar! Salamat, Kuya Poy! Ayan, Paul, narinig mo yun lahat. Paul? Apo, Kuya Poy. Yun. At syempre, maraming salamat din ha sa pagkikwento mo sa amin dahil alam ko marami rin ang mga init na katulad ni Paul na makipag-live-in na o gigil na gigil dahil nandun talaga sa rurok ng kaligayahan at gusto ng makipag-live-in dun sa kanilang minamahal. Pero kung ayaw pa, wag na muna. Marami pang pagpaplano, marami pang mga pwedeng gawin. I-enjoy nyo lamang ang company ng bawat isa at mas kilalanin pa ang pag-uugali ng isa't isa para pagdating doon sa ending, sa end game, ay kayo talaga ang magtatagpo sa harapan ng altar o baka sa harapan ni Mayor. Ayan, pwede rin kung civil wedding, di ba? Oo, ganyan eh. Di ba? Kayo ang magpapalitan pa rin.